last verse, the wicked shall see it, and be grieved, he shall gnash with his teeth, and melt away. The desire of the wicked shall perish. So, pray pa Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin ang mga pangyarihan sa lahat sa umaga nito. Kami po'y purit at bibigay po ng mataas na karangalan sa dakilang mong pangalan. So, Diyos ay humingi po kami ng pangunat paggabay. Nanawa po Diyos umagang ito at nanusuri po magpapos sa amin upang kami po ay makaroon ng kaunawaan para po sa iyong mga salita. Nawa po ang mga kapatid na join sa Google Meet, mga narito po sa face-to-face, ay kayo po ang aming maitaas, aming mga buhay. Nawa po magkaroon kami ng humility na nung po meron din ngayong umaga, ito po ay makapagbigay sa amin ng kalakasang spiritual. Hindi po naka-join, hindi po nakadalo, nawa po Diyos, pangunahan mo sila, kabayan, proteksyonan mo sila, at ingatan mo sila na saan man sila na ako. Lahat po na ito, Diyos, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, na kayo ulit at bring sa magandang umaga sa bawat isa sa atin, sa lahat po na naka-join sa Google Meet, sa lahat po narito na nakadalo sa face-to-face, ay sa po na magandang umaga at lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. So, ang pamagat po ng aking ipapangaral sa inyo, mga pagdating umaga, ay pinamagatang Is Your Heart Fixed on God? Diba? Magandang tema, no? Ang puso ba natin ay nakapix sa Diyos? No? Tanungin na natin yung katawin natin. Nakapix ba ang puso mo sa Diyos? So, mahirap po, no? Pag sinabing fix, nakapermi na. Ibig sabihin nakapix, talagang nakatulpo talaga yung puso natin. Noong last Sunday, nandun po kami sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, at ang pinakatema doon ay nandun po sa John. So, anuin po lang po ng kaunti, no? May kahawig po ito sa ating pag-uusapan ngayon. So, bilang introduction, tinanong po natin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, sa John chapter 14, verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So ano po yung issue po ng mga tao, mga kapatid? Ang issue po yung puso natin. No? Kapag ang puso ay may problema, ano ang nagiging resulta? Siyempre, pag may sakit ka sa puso, bawal ang mga matataba. Ano ba? Pag may sakit sa puso, bawal magalit. Yun. Maraming bawal kapag may sakit sa puso. Kaya nga, ang sabi po ni Haring Solomon dito po sa Proverbs chapter 3, tinan po natin ang ating mga Bible bilang pinaka-introduction po natin, mga kapatid. Proverbs chapter 3, chapter 4, verse 23. Tinan po natin ang ating mga Bible, yung mga naka-join sa Google Meet. Sabayan po niyo ako pagbuklat ang Biblia. Kung yan naman pa nasa cellphone o literal na Bible, maganda sundan po nyo ako. Sabi po dito ng ating kapatid na Solomon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Lahat ng issue ng buhay ay nanggagaling sa puso. Wala akong issue na nanggagaling lang sa mata, nanggagaling sa bibig o nanggagaling sa tainga. Lahat po ng issue ay nanggagaling sa puso. So mamaya makikita natin yan. So dito po sa Book of Psalms, ating binasa, Psalms 112 verse 1 hanggang 10. Ito po ay encouragement po ng sumulat para po sa bayang Israel. Dahil po alam natin yung background ng Israel from sila po ay naging alipin ng Egypto in almost 400 years. Eh nandun po yung hirap nila, mga kapatid. Napakahirap pong maging alipin. Pero 400 years silang naging alipin. Pag sinabing alipin, utusan. Pag sinabing utusan, wala kang reklamo. Kung ano yung ipakain sa'yo, kung anong ipagawa sa'yo, wala kang complain, wala kang tutol. Kasi pag tumutol ka, nag-complain ka, ay
dahil wala naman pwedeng kalagyan mo. Maaari kang patayin o maaari kang palayasin. Pero nakita natin ang hirap ng bayan Israel nung sila'y naging alipin ng bayan ng Ehipto. So dito, nagbigay po ng encouragement si ang writer. Dahil nga po, nung napalaya po ang bayang Israel, na hindi lang naalala na may Diyos na nagpaalaya sa kanila sa pagkalipin. At ginamit po si Moises. At nung ginamit po si Moises, nandun na po sila, nung nakalabas na po, ano ang attitude po ng bayang Israel, mga kapatid, nung napalaya. Sa halip na magpasalamat sa Diyos, sa halip na sila ay magpuri sa Diyos, nagreklamo. Yun. Malaya na nga sila sa pagkalipin, pero nandun yung reklamo, complain, murmuring. Ano yung complain nila? Ano yung murmuring nila? Ano ba dito? Wala ditong karne, wala ditong sibuyas, kabatis. Balik na tayo sa Ehipto, sa Ganaton. So, minsan, tayo pong mga napalaya na mula sa dating buhay natin, gusto pa rin bumalik natin sa dating buhay natin noon. Samantalang napakasarap po nang napalaya na tayo doon sa kasalanan. Kaya nga sabi na ating kapatid na Pablo, di ba, 2 Corinthians 5:17, being in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So bago na po tayo. Ang bayan Israel, sawang-sawa na sila sa pagkaalipin. Nung napalaya naman sila, ay parang gusto nilang bumalik ulit sa pagkaalipin. So larawan niya na maraming Kristiyano ngayon na matapos na mahabang panahon ng pagiging makamundo, panahon na sila'y hindi Kristiyano, mananampalataya, hindi born again, ay gusto lang balikan yung buhay na makamundo. Di ba kayo nagsasawa ng pati sa makamundo? Mula nang isilang tayo, makamundo na tayo eh. Dapat bumawi naman tayo sa Diyos. Dahil ang tagal ng panahon na tayo po ay namumuhay ng ayon sa kadiliman. Binibigyan na nga tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na born again tayo through the power of the Holy Spirit para mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan po natin, isa-isahin po natin yung mga encouragement ng psalmist. Tingnan po natin sa Psalms at makikita na natin yung ating title is Your Heart Fixed on God. Nakapix pa na ba ang puso natin sa Diyos? O baka may nakaagaw na? Gusto ng Diyos, fix po yung puso natin sa Kanya. Ayaw niya na may karibal. Di ba sabi ng Diyos, I am jealous God. Kung ang Diyos ay jealous God, ayaw niya na yung puso natin ay may iba. Gusto niya, sulutayon niya. Sapagkat tayo nilikha niya para sa Kanya at magbigay ng luwalhati sa Kanya lamang. So, tingnan po natin yung Psalms 112, mga kapatid. Makikita po natin doon ang encouragement po dito. Sabi po doon sa verse 1, praise you the Lord. Kita mo, no? Introduction pa lang doon, makita po natin na yung praises, glory, and honor belongs to God. Wala akong pwedeng magmalaki po sa atin at wala tayong pwedeng purihin tao. Ako, ang galing naman ni pastor, ang galing ni brother, ang galing ni sister. Wala ho. Ang sabi doon, praise you the Lord. Pupurihin natin ang Diyos. Bakit natin pupurihin ang Diyos? Kasi nga po siya ang creator of heaven and earth. Kahit yung ating eternal salvation, siya ang author. Tingnan natin Ephesians chapter 1 verse 4. Eternal salvation, siya po ang may gawa. Kaya praise to the Lord, pupurihin natin ang Diyos. Kasi kung walang ginawa ang Diyos, abay, bakit natin pupurihin? From the beginning, may ginawa po siya. Ano po sabi dito? Simula natin sa verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing and heavenly places in Christ. Nakita natin mga kapatid, lahat po ng spiritual blessing, ibinigay na ho ng Diyos. Wala ka nang hahanapin pa. Package po yun ng Diyos sa atin. Alam mo, sabi doon, all spiritual blessings. Ano pa bang hahanapin natin? Na ibigay na po, past tense na po yun.
Una, according as He had chosen us in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yun ang una, yung pagkapili sa atin. Number two, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yun, inampun tayo. Isa lang naman ang anak ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Pero dahil minahal tayo, dahil gusto niya, inampun niya tayo. Yun. Sa dami ng tao dito sa mundo, isa tayo sa inampun. So, sunod pa, ano ba? In whom we have redemption through His blood. Yun, ang Panginoong Jesucristo namatay. Para kanino? Para doon sa mga pinili ng Ama at isa ho tayo doon. Kung hindi tayo tinubos ni Kristo, lahat ho tayo papunta sa impyerno. Siguro ayaw naman natin sa impyerno, nakapastor ang hirap doon. Bakit mahirap sa impyerno? Doon ang apoy hindi namamatay, ang uod hindi namamatay, si Satanas hindi namamatay, mga demonyo hindi namamatay. At pag napunta ka doon, hindi ka mamatay-matay. Kaya lang, hindi mamatay-matay, naghihirap naman doon sa impyerno. Ang magandang balita, ang Diyos na mga pangyarihan sa langit, pumili siya. Anong pinili niya? Pumili siya, nagdadalhin niya doon sa kanyang kaharian at isa po tayo doon. Sa halip na pupunta tayo sa impyerno, saan tayo pupunta na mga kapatid? Pagdating ng Panginoon, doon sa kanyang kaharian. Kaharian talagang wala hong pwedeng ilarawang lugar dito sa mundo. Siyempre, marami natin napuntang magagandang lugar, no? Ano ba magagandang lugar dito sa mundo? Na gusto niyong puntahan? Ako gusto ko pastor sa New Zealand. Bakit? Maraming gatas doon. Ano ba? Anong bansa pa ang gusto niyong puntahan? Gusto ko pastor sa Korea. Bakit? Mga singkit ang tao doon. Ano ba? Gusto ko nyo sa Japan. Bakit? Maraming Suzuki, Toyota, Mitsubishi doon. So, iba-ibang gusto natin lugar, magaganda yan. Pero, wala pa sa 1% ang ganda niyan pagdating natin doon sa langit. Eh doon, sabi nga doon ng Bible, doon sa langit, wala nang gutom. Eh kung punta ka sa Japan, New Zealand, wala kang trabaho, may gutom ba doon? May gutom. Punta ka sa Amerika, ang tawag sa Amerika yun, anong tawag sa Amerika, Brad? Maraming nag-ambisyon May tawag dyan yung, yung tawag dyan? The milk. Parang ngayon, the milk and honey country yan Kapag nakapunta ka sa Amerika, parang proud na proud ka Pero ngayon, pag pumunta ka sa Amerika, parang natural na lang, Pero, wala yung ating pupuntahan, pagdating ng Panginoon, wala hong pwedeng ihambing sa mga bagay dito sa mundo. At isa pa ang mundong ito, wala hong, may katapusan po ito, pagdating ng Panginoon, pag nakuha na po tayo ng Diyos, mapupog daw po ito. Sabi ng Bible, lahat ng nasa kalangitan, sa lupa, lahat ng nasa lupa ay mapupugnaw. Walang matitira. Kahit magpundar ka pa ng mansion. Yun, mansion dito, mansion doon. Pagdating ng Panginoon, wala ho yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan. Saan po mag-iipon? Sa bangko ba? Saan ba sinabi ng Panginoon? Sa langit! Hindi masamang magkaroon ng pera. Kailangan natin ng pera. Pag wala kang pera ngayon, hindi ka kakain. Pero, hindi yun ang nakapokus natin. Sabi doon, is your heart fixed on God? Baka yung puso natin, iba na yung nakatuon, iba ng bagay, hindi na sa Diyos. Tignan natin, isa-isa po natin. Sabi po doon sa Psalms, mahabang introduction, So, sabi po dito ng awit, Psalms 112. Sabi po doon, praise you the Lord. Yun. Kaya natin pinupuri dahil siya yung author of salvation, siya ang creator, siya yung sumusubaybay sa atin araw at gabi. Yung asawa mo, yung anak mo, magulang mo, hindi ka masusubaybayan 24 hours. Pero yung Diyos, anong sabi niya? Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. 24 hours. Natutulog ka, binabantayan ka ng Diyos. Naglalakad ka.
Sabi ng Panginoon, saan ka man naroon, ako ay kasama mo. Di ba sabi ni Matthew 28:20, sabi doon, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always. Kaya mo yun? Always. Kasama natin ang Diyos. Iwanan ka na ng buong mundo. Naku, pastor, bakit kaunti na lang tayo? Iniiwan na tayo. Huwag po tayong titingin sa kadami, mga kapatid, ng ating Panginoon. Nung nangangaral po siya ng medyo masasakit, iniwanan po siya. Yun. Anong sabi ng Panginoon? Kayo rin ba aalis? O, tanungin natin, kayo rin ba aalis? O, sinong aalis? Pero ano sabi ni Peter? Lord, ay saan kami pupunta? Kung aalis kayo sa Panginoon, saan tayo pupunta? Huwag tayo pupuntahan. At proven ho na lahat ng umalis sa iglesia o sa Panginoon, kasi pag umalis ka sa church, sa Panginoon Jesucristo ka umalis. Kasi ang iglesia ay katawan ng Panginoon Jesucristo. Wala namang literal na Panginoong Jesucristo dito sa lupa, nasa langit po siya eh. Pero yung iglesia na siyang katawan niya, siya yung, kung tayo po ay nasa church, nasa Panginoon na rin tayo. Kaya kung ano yung sinasabi ng church, na ito po ay mandato ng Panginoon, mag-permit po tayo. So ano po, tingnan po natin, sabi po doon, blessed is the man that feareth the Lord. Sino daw yung mapalad? Yung mga natatakot sa Diyos. Hindi mapalad yung natatakot sa demonyo. Hindi mapalad yung natatakot sa tao. Hindi mapalad yung natatakot sa gira. Ano natin? Wala naman. Gira dito, gira doon. Pwede tayong maghanda, pero huwag natin katakutan yung anuman. Ang sabi ng Bible, blessed is the man that feareth the Lord. Mapala daw yung taong natatakot sa Diyos. Paano natin malalaman na isang tao yung natatakot sa Diyos? Kapag kumidlat ako, Diyos ko po! Talagang nanginginig ka pa eh. Yun. Ganun ba ang pagkatakot sa Diyos na kapag kumidlat, Santa Ines, Santa Barbara, Santa Clara, lahat ng santa, binanggit mo na. Sino mo ba ang santo? Ano mo? Tawagin mo lahat ng santa, santo o Santa Clara. Wala akong magagawa yan. Ang sabi ng Bible, fear the Lord. Saan daw tayo matatakot? Sa Diyos. At sa Psalms, ito, memory verse ng mga sa ulo mo ba? Mo yung Ecclesiastes 12:13. Sa ulo mo, di ba? Ismo? O sige, i-memorize na. Ito sa malakas ha? Ito, sige, malakas. Ecclesiastes 12:13. Okay. Yun! Grabe, no? Sabi doon, let us hear the conclusion. May conclusion na of the whole matter, lahat daw ng bagay. Ano yung conclusion? Fear the Lord. Ano pa ang kasunod? And keep His commandments. Ano yung sunod ng dulo? For this is the whole duty of man. Ano yung duty of man? Fear the Lord. Matakot. Pero hindi lang nagtapos sa takot eh. Gusto, nakakatakot pa na. Anong kasunod? Sumunod, keep His commandments. So hindi lang takot kayo, may mga bagay, di ba? Si Jalabel ko, Nabertre, takot-takot tayo, gira. Ako, maaaring sumitlap ang digmaan between US and China. Kasi, di ba, may naputulang Pilipino ng daliri. Siyempre, parang act of war na yun eh. So, tayo, nababalitaan yun, pero ang takot natin, hindi doon. Pwede tayo mag-prepare. O sige, prepare na tayo mga kapatid. Next month, mag-i-exodus po tayo from Cavite to Catanduanes o to Bicol. Kasi ang pinakasafe na lugar pagdating ng gira ay 10 lugar. Gusto niyo malaman kung ano 10 lugar para mapuntahan niyo ang number 1, Catanduanes. Yung pagdali yan, libanggit na. Pangalawa, Colillo Islands. Pangatlo, Davao.
10 yun eh. So mag-search na lang kayo. Tapos yung Sarangani, yung Jinsan. Yun. Puro lugar din na Brother JR yun ah. Mamili ka na lang Brad, Sarangani o Catanduanes. Tapos Tacloban. Malapit ka na sister. So yun ang mga kumbaga, hindi naman totally secure kasi siyempre makinira tayo kung talagang gustong i-invade sa isang bansa, eh talagang kahit saan yan. Pero yung labanan, yung pinaka-sentro, malayo po tayo. Nasaan ba ang pinaka-sentro ng labanan kung sumiklab yan? Dito po sa Luzon. Kahit ang Cavite, hindi po ligtas yan kasi malapit po tayo sa West Philippines eh. So highway po tayo, kumbaga battleground ng gera ay dito po sa Luzon. Pero hindi naman tayo matatakot doon. Kaya lang siyempre ang concern natin kung individual lang, walang problema. Kaya lang yung mga bata, yung mga anak natin, diba Sister Tess, mag-evacuate tayo, exodus tayo. Buti malalaki ng anak ni Sister Tess. Anak ni Brother JR, exodus tayo. So, sabi ng mga dalubhasa, sa ngayon pa lang, mag-prepare na tayo. Huwag nung nag-declare na saka ka mag-prepare. Ang magandang preparasyon, mag-prepare lang kayo ng kayang dalhin pag sa emergency. Na yung bag na yun, nandun yung damit, meron kang kahit kaunti pagkain, yung kaya mo dalhin. Anong dadala ka? Papunta sa Bicol, isang sako, 2 sako, mayroon ka pang bitbitang. Pastor, tulungan mo ako, Pastor. Hindi, pag anong emergency, nung kayang dalhin lang. Naranasan ko yan nung kami inaabot ng bagyo sa Mindoro. Inaabot kami ng 2 weeks doon. Pero masaya kami, kahit hirap na hirap, dahil napakarami namin. Subukan mong nag-isa ka lang inaabot ng bagyo. Wala kang pagkain, wala kang kausap. Naku Lord, kunin na ako. Pero nung kami, dahil ang dami namin, kahit medyo hirap, masaya. Yung senaryo ng gera, may possibility po yun eh. Kita mo yung Ukraine war. Ang sabi ni Putin, ano sabi ni Putin? Nandyan kami sa paligid ko, magti-training lang kami. Ilan ho ang pinadala ni Putin? 110,000 na sundalo, magti-training lang. Yun pala, i-invade nila yung Ukraine. Tapos nung pumapasok na yung mga sundalo, abay, di ba yung Ukrainian nagpanik? Gustong lumalis sa bayan nila, pero di ba, huli na eh. O, marami nakaalis naman. Pero sa ganong senaryo, tayo magpapalit. Kung dito tayo abutin, walang problema eh. Kung yung kalooban ng Diyos eh, ang importante kapag ganong senaryo na, ang pinaka-the best, mag-pray tayo, Lord. Tulungan mo kami, nawa kami makaalpas sa ganitong problema kasi kung nagliliparan ng message. So sabi doon, fear the Lord, yun ang katatakutan natin. Bakit to? Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Kahit nakaumang na sa iyo yung nakatarget na sa iyo yung bala sa temperla, pwedeng sabihin ni Lord, iiwas sa iyo niyan eh, sa iba tumama. Di ba? Huwag tayong matakot sabi nga ng Panginoon ng Bible, huwag tayong matakot sa nakakapatay ng katawan. Yun. Sinong dapat natin katakutan? Basahin nga po natin yung talatang yun. Matthew chapter 10, verse 28. Ito po yung sabi ng ating Panginoon. Matthew chapter 10, verse 28. Sabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him. Sino tinutukoy ng fear Him? Ang ating Diyos, which is able to destroy both soul and body in hell. Itamaan ka man ng missile o bomba, katawan lang naman ang masisira sa'yo. At least yung kaluluwa natin, 100% na pupunta po sa eternal na kaharian. Pero siyempre, kailangan din tayong, alam mo nang nandyan yung kalaban mo. Sige, sabi ni Pastor, wag ako matakot. Sige, barilin mo na ako. Kung mayroong paraan na makakaiwas, hindi, gumawa ng paraan. Ay kung wala na, magagawa natin, Lord, ikaw na pong bahala. Sige, barilin mo na ako. Pero kung makakaiwas ka, umiwas ka, kung may paraan pa naman. Di ba, yung mga Israelita nga eh. Di ba?
Pwede naman silang, Lord, ikaw na bahala sa amin. Pero, di ba, ang Panginoon mismo, gumagawa ng paraan, yung kalaban, para matalo yung Israel, kasi matigas ang ulo eh. Kaya huwag tayo maging matigas ang ulo sa Panginoon, baka kahit saan ka pumunta eh, iiwas ka sa dito sa Cavite. Sabi ng Lord sa kalaban, nandun sila sa Catanduanes, punta kayo sa Pacific, abangan nyo. Kasi ang Diyos pwede gumawa ng paraan para yung mga matitigas ang ulo ay iwas out na niya. Akala natin makakaligtas tayo sa Diyos. Makaligtas ka nga sa kalaban natin na tao. Pero sa Diyos, hindi tayo pwedeng makaligtas. Sapagkat alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Kapag yung puso natin hindi na nakapit sa Kanya, isa-isahin nga po natin mga kapatid, para makita po natin. Psalms chapter 12. Sabi po dito, blessed is the man that feareth the Lord, that delighted greatly in His commandments. Yun, una natatakot at pangalawa, nagagalak. Saan daw nagagalak? Sa Kanyang kautusan. Nagagalak pa ba kayo magbasa ng Bible mga kapatid? Yun, sa mga napag-usapan namin kagabi mga kapatid, na minimum everyday 1 chapter ang ibabasahin from Book of Matthew. Kaya ba mga kapatid? Isang chapter sa isang araw, minimum yon. Yon. Ngayon, wala kung ganado ka, 2 chapter, 3 chapter, nasa iyo yun. Pero ang minimum, 1 chapter a day. At magsisimula tayo lahat sa Book of Matthew. Yun, kapag tinanong ko kayo, Sister Dayan, saan ka na? Huwag tayo magsisinungaling, naka-chapter 3 na ako, pero hindi ka nagbasa, ay magiging sinungaling tayo. Ano ba, si Lilik, nagbasa ka ba ngayon? O hindi pa. O mamaya, kailangan magbasa ka. 1 chapter a day. So, napaka-ikli lang mo naman yun eh. Tingnan natin. Kung magsisimula ka sa Book of Matthew, tingnan po natin napaka-ikli lang po yun. Ito bas mo naman kapag nanonood ka ng TV, nasa Facebook, halos 24 hours ka nga dyan eh. Bakit ang pagbabasa, hindi natin mabigyan ng panahon. Tingnan natin, chapter 1. Ilang verse lang mo, chapter 1? 25 verses. Ilagay natin sa isang verse, urasan natin. The book of the narration of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham. Wala pang isang minuto. Di ba? So ito naman, kaya natin ginagawa, for our spiritual food, spiritual strength, para lalo tayong mapalapit sa Diyos. Subukan mo mga kapatid, magbasa ka ng ilang chapter, lalo kang napapalapit sa Diyos, lalo kang napapamahal sa Diyos, at lalo mong nararamdaman na ang kailangan natin ang Diyos. So, dito, anong sabi doon? Ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Binanggit din po ng Psalmist yan sa Psalms chapter 1. Tingnan natin ang mga Bible mga kapatid. Psalms chapter 1, verse 2. Ang sabi po ng Psalmist, but his delight, yun, nasa daw yung kasiyahan niyan, is in the law of the Lord. And his law that he meditate day and night. Pag ikaw ay masaya sa kautusan ng Diyos, anong ginagawa mo? Iniisip mo yung Word of God araw at gabi. Ang tanong, bago tayo matulog, anong iniisip natin? Ako, dami kong utang. Dami kong papayaran. Tumating na naman si Judith. Ano ba yung Judith? Padlock mo ngayong pintuan, huwag mo papasukin si Judith. Ang dami natin iniisip. So, hindi mo solusyon na pag lalo i-meditate mo yung problema mo. Wala tayong solusyon dyan. Wala tayong kakayanang i-resolva ang mga problema natin. Ang sabi ng Bible sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Yun. Mga Kristiyano tinutukoy dito mga kapatid, na ang kasiyahan daw natin ay nasa pagmuni-muni, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kailan daw natin bubulay-bulayan ang salita ng Diyos? Araw at gabi. Yun. Bago matulog, ang iniisip ko,
ang Word of God, napakabuti ng Diyos. Ang sabi po na Ephesians 1:4, He chose us, gano'ng pinili tayo ng Ama. Iisipin mo yun, Lord, salamat po. Isa po ako sa pinili mo. Ganun pa lang, napakabuti ng Panginoon. Ang dami nang pwedeng piliin. Ay bakit tayo pa? Ang dami namang mas maganda sa inyo. Maraming mas pogi sa akin. Bakit ako pa? Hindi naman pwedeng Amerikano lang ang piliin, lugi tayo. Kung lahat ang pipiliin ng Diyos ay mga matatangkad, bagsak na tayo, ulit. Ay kung mga 7-footer lang ang pipiliin, abay lugi ro, mas mababa sa 7-footer. Ang Diyos po ay nagpasya ayon sa kanyang gusto at kalooban. Hindi dahil sa gusto natin. Siya ang may desisyon. Kaya magpasalamat tayo. Na kaya tayo narito, isa po tayo sa pinili ng Ama. Di ba napakabuti ng mga kapatid? Ano pa ba ang pwede nating, ano pa ba ang pwedeng gawin sa atin ng Diyos para maging masikaso tayo sa paglilingkod? Nagawa na po ng Diyos lahat eh. Pinili tayo, tinubos tayo, naborn again tayo. Pagdating ng panahon po, dadalhin tayo sa langit. Ano po ba? Lahat ginawa na ng Diyos. Naglalakad ka, galing sa inyo, hanggang dito, iningatan ka. Pwede ka naman ipakagat sa aso eh. Di ba? Habulin mo yan! Pwede naman, di ba? O kaya lumabas ang mga ahas dyan sa kanan. Abangan mo, si brother. Tuklawin mo yan. Kasi kakontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kahit mga hayop. Naalala natin si Jonah, di ba? Ang tawag kay Jonah, the runaway missionary. Inuutosan ng Diyos na mangaral doon sa Nineveh. Abay, ayaw sumunod. Anong ginawa ni Jonah? Sa halip na sumunod, halimbawa, pagkaluwa yung direksyon na inuutos ng Diyos, ay, baka kumanang. Ang Diyos na po ang nag-uutos sa kanya, ha? Akala niya, makakatakas siya sa Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po tayo makakatakas sa Diyos. Lahat po ng ipinapagawa niya, kapag hindi natin sinunod, may balik po yan, mga kapatid. Kaya anong nangyari kay Jonah? Abay, pagsakay sa barko, papunta ng Tarsus, pahayahe, natutulog, ba? Grabe, sarap ng buhay dito. Hindi na ako mangangaral at tiga sa pulo ng Nineveh. Ay, di ba, binagyo. Super typhoon eh. Sabi ng kapitan, ay bakit binagyo tayo? Pag galing natin doon sa pantalan, eh, napakakalmado. Sabi ng kapitan, sino kayang may kasalanan? Ba't binabagyo? Ano sabi ng ano? Magpanabunutan kaya tayo para magka-alaman na. Nung nagpanabunutan, sino anong may kasalanan? Si Jonah. Yun. Tapos sabi ng kapitan, sige, manalangin tayo sa kanya-kanyang Diyos. Mabuti pa yung kapitan, talagang marunong manalangin. Ito si Jonah, yung manalangin. Sabi ng kapitan, o sige, manalangin tayo para kumalma. Si Jonah, kapatulog-tulog, ayaw manalangin. Ay nung malaman ng kapitan na si Jonah, ano bang ginawa mo sa Diyos mo? Kasi minuto niya, inutusan kasi ako eh. Hindi ako sumunod kaya pala eh. Sabi ni Jonah, sige, itapon niyo ako sa dagat. Pagkatapon, kalbato eh. O sino ang gustong itapon dito? Para kumalba. So, ang ibig sabihin na mga kapatid, sa buhay mo natin, akala natin, relax na ho tayo kapag hindi sumunod sa Diyos. Hindi ho mga kapatid, tinan mo si Jonah. Nung ibinagsak ko ng Diyos siya, nung siya ay tumalon sa dagat, kala niya, ligtas na siya eh. Pagkatapos na yung dinobyo, anong nangyari? Kinain mo siya ng malaking isda. So, nakala ni Jonah, ligtas na siya. Tapos, 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Kung kayo po ang kinain ng isda, at 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda, mamamatay ba kayo o hindi? Mamamatay po kayo. Pero si Jonah, pre-reserve pa po ng Diyos eh. Iningatan pa rin, di ba? Kahit pasaway. Kahit minsan pasaway tayo, mararamdaman po mo pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Kahit tayo'y pasaway, palayo sa Kanya, hindi hinahayaan ng Diyos. Talagang ipaparanas lang sa atin yung pano, pero mahal pa rin tayo ng Diyos, mga kapatid. Katulad ni Jonah, pwede mamatay na siya doon. Pero after 3 days and 3 nights, ininuwas siya ng isda.
Kasi anong ginawa ni Jonah? Nanalangin po siya. Nagpakumbaba po siya sa Diyos. Iniluwa po siya ng isda. Eh tapos yung nandun na nailuwa na, nagreklamo na naman. Ganun ang tao minsan. Ganun ang mga Kristiyano. Minsan napalaya na nga sa kasalanan na binibigyan na nga ng Diyos ng blessing. Magreklamo pa rin. Ano ba bang gusto natin mga kapatid? So, yun mga example lang mga kapatid na pwede nating pagpunan ng ehemplo. Kaya tayo, balik po tayo sa Psalms, sabi po dito sa verse 3, verse 2, His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Diba, mga kapatid, napakaganda, no? Ang henerasyon ng mga matuwid ay pagpapalain. At kahit sa Exodus, mayroong sinasabi ang, di ba, Ten Commandments? Tingnan natin ang Exodus chapter 20, mga kapatid. Chapter 20, verse 4. Siyempre, ang tinutukoy mo dito, yung idolatry. Sabi po rin ng Exodus, chapter 20, verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am jealous God. Siloso ba ang Diyos, mga kapatid? Siloso. Eh tayo nga, siloso eh. Tignan mo, tayong mga may asawa, o tasang kamay, lahat ng may asawa. Dalawa na lang kami ni Brother JR. Yung iba, anong estado nyo? So, kapag ang asawa ay may ano ba ako, kami na lang ni Mrs. ay may nakita niya ako na iba, makakaramdam niyang jealousy mga kapatid. Natural reaction yun. Ay lalo na ang Diyos mga kapatid. Ang sabi niya, For thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. For I, the Lord thy God, I am jealous God. Pag ang Diyos ay nagsilo sa atin, anong nangyayari? Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. So yun ang sabi ng Diyos sa bayan Israel. Tapos sa verse 6, and showing mercy. Ano ang mangyayari kapag sumunod ka sa Diyos? Ipapakita sa iyo ang kahabagan unto thousands of them that love God me and keep my commandments. Ganun mo yun, bibinipisyo ng katapatan natin, 1,000 generation. Yun, mga napakahabang henerasyon. Pero pag ikaw ay sumuway, sabi ng Diyos sa bayan Israel, mula sa iyo, sa anak mo, apo sa tuhod. Anong sabi doon? Visiting the iniquity. Ang bibisita sa iyo, hindi mabuti. Ano yun? Kasalanan. O masama ang bibisita. Kaya makita natin sa Old Testament, figure din ito sa ating buhay bilang Kristiyano. Hindi man tayo literal na Israel, pero spiritually, tinutukoy po tayo na spiritual Israel. Kasi ang totoo, tayo talaga ang totoong Israel eh. Dahil tayo talaga yung chosen people by God na magmamana ng kaharian ng Diyos. So, ano po? Tingnan natin yung Psalmist. Sabi po dito sa awit, sabi po sa verse 3, wealth and riches shall be in house. Yun. Ano daw ang nasa bahay ng mga matuwid? Wealth and riches shall be in house. Kayamanan yun, ay nasa kanyang bahay. In His righteousness endureth forever. So ito yung pangako ng Diyos. Paano mangyayari ito? Kapag tayo ay natakot, sumunod, at magpakasaya sa paglilingkod sa Diyos. Sabi doon, wealth and riches. Hindi naman yung sinasabing napakayaman mo, pero hindi tayo pagkukulangin ng Diyos.
Di ba sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. So, walang pagkukulang. Yung totoong Kristiyano, hindi na kukulang yan. Minsan, mabasa natin doon, namimigay pa mo. Ang totoong pinagpala ng Diyos, namimigay pa nga yan eh. Ano sabi doon? Apa, unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. So yung mga matuwid, mga Diyos, punong-puno yan ng kahabagan sa tao. Punong-puno ng tinatawag pong biyaya. Kaya makita mo yung talagang Diyos, makita lang niya yung isang tao na wala. Hindi na yan kailangang pagsabihan. Talagang nagpupusa na yan kasi nga, sabi doon, siya po ay full of, gracious and full of compassion. Kasi pag Kristiyano tayo, yung karakter ng Panginoon, ipinapasa na sa atin. Ano yung karakter ng Panginoon? Kaya nga tinawag siyang, kaya nga tinawag tayo Christian. Yun. Unang binanggit po ang word na Christian, dito po sa Acts 11:26. Kaya nga natin yung Bible mga kapatid. Acts 11:26, unang binanggit po yung word na Christian. 11:26. Sabi po ng Bible, 11:26, sabi po dito, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. Bakit ito tinawag silang Christian? Followers sila ng Panginoon. Sila po ay tagasunod ni Kristo. Hindi lang sila tagapakinig, tagasunod po talaga. Kung anong napakinggan nila sa Panginoon, ina-apply po nila sa buhay nila. Yun ang totoong Christian. Ay, ang dami ngayon, nag-claim na Christian. Alam mo, Christian ka ba, sister? Oo, praise the Lord. Hallelujah. Nadulas ka, ay, hallelujah. Hallelujah eh. Manakarinig ba kayo na may taong bawat salita niya, may hallelujah sa dulo? Sabi ko, magsalabat na lang kaya. Hindi ho ganon. Ang pagiging Kristiyano, kahit hindi na magsalita, nakikita po sa aksyon niya. Nakikita niya sa salita, sa gawa. Eh kahit anong sabihin mo, alam mo, brother, Kristiyano ako. Bakit Kristiyano? Nagsisimba ako kay Pastor Rudy. Eh kahit nandito ka, kahit dito ka na tumira, dito ka na lumaki, dito ka na nagbinata o nagdalaga, kahit dito ka pa, hanggang magkabo, kung wala namang pagsunod sa Panginoon, claim mo lang na Kristiyano ka. Sapagkat yung Kristiyano, sino kayo Kristiyano? Mga tagasunod ni Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 10:26, tingnan nga natin mga kapatid, sa John chapter 10 verse 26 hanggang 27, ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, but you believe not, because you are not of my sheep. As I said unto you. Verse 27, my sheep. Tupa ba tayo ng Panginoon, mga kapatid? Tupa tayo. Basta pinili ng Ama na born again, tupa tayo. Ano ang katangian ng tupa? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yun. Alam mo, ito yung katangian ng totoong tupa. Nakikinig at sumusunod, hindi lang napakit. Naku, ganda ng presyon ni Pastor. Grabe, tinamaan ako. Kaya lang, nakailag ako. Mabuti na nakailag ako eh. Huwag ka tayong umilag. Pag tinamaan ka, Lord, salamat. Ano po ang gagawin ko? Di ba? Ganun po sa Bible. Acts 2:37. Nung nangaral si Peter, nasaktan po yung mga nakikinig. Basahin ka po natin ito. Napagandang talata ito eh. Acts 2:37. Nangaral po si Peter. Masakit. At nasaktan po yung nakinig. Pero ano yung ginawa ng mga nakinig na nasaktan? Acts 2:37. Ano po yung sabi dito? Now when they heard this. Yun. Hindi na natin babasahin ang buko. Itong napakalawak. Kasi preaching po ito eh. Chapter 2. Pentecost po ito eh. Pero doon na lang tayo sa dulo. Now when they heard this, they were pricked in their heart. Alam mo yun, nasaktan yung kanilang puso. Tapos nakatingin pa sa isip, Pastor Kata,
Sa ako yata pinapasama ng pastor, ha? Pero ito yun. And said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ito yung dapat magandang attitude. Na kapag tinamaan tayo ng preaching, ito yung gagawin natin. Pastor, pwede ka bang makausap? Ano pa ba ang gagawin ko? Kasi tinamaan ko ako kanina. Gusto ko nang lumalok sa lingkod, pero baka mawarin ako sa Diyos pag ganun. Ito magandang ugali. Anong sinabi ni Peter? Kasi nagpipreach siya eh. Anong sabi ni Peter sa Acts 2:38? Sabi niya, then Peter said unto them, anong sagot ni Peter? Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ay, nabaptize naman na kayo, di ba? Sino pa ba hindi nabaptize dito, mga kapatid? Si Brother Joshua na lang. Pero karamihan sa atin nabaptize. Anong gagawin na lang natin? Repent! Ay, pastor, may kasunod baptize. Gusto nyo, mag-rebaptize ulit tayo. Repent na lang. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Kasi araw-araw tayo may ginagawang mali. Parang gustong-gusto natin ng kasalanan, ano? Parang magrito na yung kasalanan eh. Dapat ang kasalanan, kinamumuhian na natin. Tingnan natin, Romans 12. Utos-uto ng Biblia. Tingnan natin, Romans 12. Verse 9. Let love be without dissimulation. Anong sunod, mga kapatid? Romans 12:9. Sige nga, basahin natin malakas. Let love be without dissimulation. Anong sunod? Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Yun. Ano sa Tagalog yung abhor? May Tagalog ba kayo, mga kapatid? Abhor? Ano sa Brother Diar, ano nga yung ano? Yung abhor ba? verse 9. That which is evil. Yun. Makisanib sa mabuti. Kapuutan, yung masama. Yun. Yun ba yung eksakto sa Tagalog? Yun. Kapuutan. Kung kapag anong masama, i-entertain mo pa, sister, pwede ka bang sumama sa amin? Magja-Japayoki kami eh. Grabe, pupunta ka sa Japan, Japayoki pa. So, hindi porke trabaho, i-grab mo. Baka ito ay makasira sa moral mo. Ay, Kristiyano ka, saan ka ba member? Member ako ng Primitive Baptist Cavite. Tapos pumunta ka sa Japan. Pakikinig-kinig ka doon. Na-picturean ka, Pastor Mel. Yung member mo, nandito, nasa nightclub ng Japan. Nagsasayaw-sayaw dito. Napadelikado tayo doon. Abhor! Yun, iwasan. Kaya kapag mag-a-apply ng trabaho, hindi porke malaki ang sweldo, Pastor, ano okay? $2,000 a day. Gano'n mo $2,000 a day? Magkano yun sa piso? Kung yung $1,000, 58,000 yun. Ay, 2,000 daily mo, dahil lang sa sayaw-sayaw ka lang, talaga sa mga audience mo, mga Chinese eh, okay. Hindi o ganon, mga kapatid. Kaya abhor. Aalamin mo kung masama, mabuti ba yun. Para malaman mo talagang mabuti, masama, pwede ka magkonsulta sa Biblia o kaya kay Pastor. Pupunta po ako sa New Zealand. May offer po pala doon ng agriculture. 1,000 per hour. Piso yun ha. Hindi ibig sabihin sa 8 hours, magkano sweldo mo sa Philippine money? 8,000. Pag ako ang kinonsulta mo, mayroon bang Primitive Baptist doon? Yun ang unang tanong ko. Kung wala, anong gagawin mo doon? Mapapalayo ka sa iglesia, unti-unti na yun, mamamatay na yung fellowship mo. Kaya ka diba sa covenant natin, mga kapatid, anong isa sa alang-alang? Kapag ikaw ay lumipat ng bahay, ang unang titingnan mo sa paglipat mo, mayroon bang Primitive Baptist doon? Kung wala, anong gagawin mo doon?
Magpapakayaman ka lang doon, pero malalayo ka sa Diyos. Eh, pastor, susuporta naman ako. Ang daming nagsabi niya. Pastor, pag pumunta na ako doon, ako na ang bahala sa 4th floor ng ating church. Hindi mo maging totoo yun, mga kapatid. Ang totoo, kapag pumunta tayo sa isang lugar, isure natin na mayroong primitive. O kaya kahit walang primitive, nakaka-join ka sa Google Meet. Yun. Kung malayo ka na nga, tapos di ka pa maka-join sa Google Meet, ano kaya sa spiritual na buhay mo? Mamamatay talaga. At mararamdaman mo na pagdating sa Pilipinas, sanay ka lang, hindi dumalo. Kasi sanay ka lang walang fellowship eh. Buti nga lang, Sister Perla, talagang kahit kalong-kalong daw niya yung mga tabi. Nag-join sa Google Meet eh. Kaya lang, siyempre, kung naabutan ng kanyang among prinsesa, delikado. So, ibig sabihin ng kapatid, may isasalang-alang, hindi yung porke decision mo, eh yun na yun ang final. Ang final, kung konsultahin natin ng Diyos, through biblical truth. At ang sabi doon, kung lilipat ka ng lugar, isasalang-alang mo yung spiritual na buhay. Ang pinakamalaga sa atin ngayon, spiritual na buhay. Kasi yung ating sikular, temporal lang naman yan eh. Nandun ka nga, pero napalayo ka naman sa Diyos. Mayaman ka nga, naging milyonaryo ka nga. Eh, yung yaman mo, yun ang naging dahilan para napalayo ka sa Diyos. Eh, samantalang ang Diyos eh, sinusubayin kayo araw-araw. O, ang gagawin ng Diyos, di ba, hayaan ka na lang niya. Maaring ligtas ka eternally, pero magsasuffer ka sa consequence na ginagawa natin. Pero, ipinagpalit mo ang Diyos sa kayamanan. Wala tayong magkakaiba kay Judas. Di ba si Judas? Naalala niyo si Judas? Ilang pieces ibininta ni Judas ang Panginoon? 30 pieces. Dahil lang sa pera, ipinagkadulo niya ang ating Panginoong Kristo. So yung gustong mag New Zealand, Brother Jer, mauna ka na doon. Para yung gustong mag New Zealand, mayroon namang mga ngaral doon. Eh, gusto nga ni Brother Eric, mauna na raw ako para pagdating nila doon. So kapag mag-apply ako ng agriculture, sanay ako sa agriculture, mag-training na ako sa Expansano eh. Kasi kailangan certificate eh. Kaya lang kung ako'y mag-abroad, sino maiiwan dito mga kapatid? O taas ang kamay ng gusto maiwan, Sister Tess, gusto mo maiwan dito. Papasto na Sister Tess. Wala ako mga kapatid. Kaya, ang sabi ko kayo, bahala ka ron kung ano yung kalooban mo, kung dito ako sa Cavite o kung doon ako sa New Zealand. Kung sa New Zealand naman, kung ako'y binayaan ng Diyos na ako ang maging pastor doon, eh, kung nulungin na makasuporta tayo dito, no? Sino gusto sa New Zealand? Taas ang kamay mga kapatid. Yung papunta sa New Zealand, kaya ba nyo magsuporta sa gawain dito pag nandun na kayo? Permahan tayo ha, huwag lang permahan. Kaya magkaroon ng kontrakt. Sabi, binabarasan mo na kami, pastor. So, ipag-pray natin yan mga kapatid. Dahil yan po ay, kung nakatakday din natin kung hindi matanggihan. Ang importante, sabi ng Biblia, ay magpakasaya tayo, sabi ng psalmist, sabi doon, mag-delight in His commandments. Ano pa ho? Sabi doon, a good man showeth favor, and leadeth, he will guide his affairs with his discretion. Yun, ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid. Yung mabuting tao ay nagpapakita ng pabor at nagpapahiram. Ano po yun ba? Huwag namang hiram ng hiram, hindi nagpapahiram. So, sabi doon, ang mabuting tao ay nagpapakita ng pabor at nagpapahiram at siya, ayan na po, guide his affairs with discretion. Ginaguide siya ng Panginoon. Gano'n mo yun, no? Yung taong mabuti, siya yung nagpapahiram eh. No? Gusto pa nyo mga kapatid na kayo palaging nagpapahiram? Yun, maging faithful.
Ako, daming humiram na sa akin. Ako pag nag-humiram sa akin, hindi ko na siya nasabing hiram na. Sige sis, hindi na hiram yan, bigay ko na. Kasi iisipin niya, alam ko naman walang pambayad. Kaya para mawala yung stress niya, sige, wala na, hindi na hiram yan, bigay ko na para hindi siya mabandin. Ako pag pag may hiram ako, nakalista yan. Lord, tulungan na ako makabayan. Nakalista yan. Huwag kalimutan, pag mayroong doon na hiram, maraming parana, brother, hindi mo na mga baka sa next generation, after 20 years. So, huwag iiwasan. Kapag may hiram, huwag iiwasan. Ipaalala yun na may hiram. Kasi, alam niyo yung nahiraman, hindi naman nakakalimot yan eh. Ikaw naman, hindi rin nakakalimot. Kunwari na nalimutan. Pero ang realidad, hindi nakakalimot yung nanghiram at saka yung humiram. Kunwari lang, nalimutan. So, pinaka-the best, magpaalala, ay sister, bibigyan pa ako ngayon kung mayroong makaluwag-luwag, di ba? So, bawas-bawasan. Kung isang daan na nilira mo, bawasan. Next Sunday, magbigay ka 10 piso at least mabawasan. E di, kung isang daan yan, ilang 10 piso lang yan, di ba? Solve! So, ano po mga kapatid? Sabi po dito sa verse 6, surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Yun. Verse 7, he shall not be afraid of evil tidings. Yun. Ano mo yung mga masasamang balita, hindi pinag-aalala ng mabuting tao yan. Yun nga, mga World War III, mga Linton, hindi na natin pinag-aalala yan. Pero hindi naman masamang maghanda, hindi naman masamang magplano. Kasi kung tayo lang, di ba, may mga anak tayo eh. Pero huwag kang mag-alala. Sabi yung, pastor, nandiyan na yung China, nandiyan na sa Pugo. Mga 20,000 na po na Chinese ang nandyan sa Pugo, sa dating island ko. Yun, ibinta ko kasi ni Remulia yan, 7 billion sa Chinese firm. At pwedeng maglaban ang Pugo yan sa Cavite ng 50,000 na Chinese. Ngayon, ang nandyan, yan ay reliable brand, mga information, 20,000 na Chinese ang nandyan ngayon. At ang mga nandyan na Chinese ay talagang nakahulog. Hindi mo ordinaryo mga Chinese. Eh kapag tumayo kang ganito, ano ang mga sundalo yan? Eh pag ganito tayo ko, hindi ako sundalo ang amin. Pero huwag kayong matakot mga kapatid. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, huwag kayong mangangamba, ako'y sa inyo saan man kayo pumunta. Diba? Pero mag-ingat din tayo. Alam naman natin mayroon na dyan kung totoo yun. Tapos susugod ka pa doon. Kahit na yung mga nagdi-deliver doon, mga lalamog, hindi yung nakakapasok sila doon sa pinaka-aloob ng Pugo. Bawal. Hanggang entrada lang sila. Kahit yung mga reporter, sabi ng reporter, hindi yung talaga makapasok kahit opisyal ng gobyerno. So, hindi natin alam yung mga senaryo na yun pala ay nasapok na ang buong Cavite. Kung 20,000 yun, i-divide lang, 23 bayan, eh 20,000, yun bang sundalo ang ipapadala sa bawat bayan. So, bahala sila sa buhay nila. Basta tayo ay may Diyos na nakikinig sa atin araw at gabi. Yung kung sabi doon, sabi ng talata, ang mga mabuting tao ay hindi natatakot sa mga masamang balita. So, huwag natin katakutan, balita lang naman yan eh. Ang magandang balita na hapo tayo pagdating ng Panginoon ay pupunta tayo sa kanyang kaharian. Ito magandang balita. May masamang balita, napakaraming masamang balita eh. Yung nagmahalan ng bili, masamang balita yan. Gasolina, nagmahalan. Oh. Pero ang pinakamagandang balita mga kapatid, na pagdating ng Panginoon, tingnan natin, ang good news.
Kung tayo nakapokus sa bad news, talagang ang bad news talaga nakakasira ng mood ng tao yan. 1 Corinthians 15:52. Ano po yung sabi dito na ating kapatid na Pablo? In a moment, in a twinkling of an eye, and the last trump or the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ito ang good news. Pagdating ng Panginoon, lahat ng yung katawan natin, anong gagawin? Babaguhin. O, tingnan mo na ngayon, titigan mo ng kamay mo. Dami ng kulubot, no? Dami pang pila. Dami kung ano-ano, yung tumutubo. Pagdating ng Panginoon, anong sabi doon? Sabi ng verse 52, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Babaguhin ng Diyos ang katawan natin. At ang ibabaguhin, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yun, yung katawang lupang nabubulok natin, ito, tingnan nyo, yung katawan nyo, mabubulok yan. Papalta ng Diyos ng katawang hindi nabubulok. Tingnan mo, no? Kung ikaw ngayon ay 60, baka maging 16 ka lang. O kung ikaw ay 16, baka maging pitos ka lang. So, hindi naman gano'n, no? Ibig sabihin, ipapalit sa atin ng Diyos yung incorruptible body. Hindi nabubulok. Ano mo naging 60, naging pitos ka lang. So, ibig sabihin natin, ang ipapalit sa ating katawan, katawang makalangit na. Kasi itong katawan, hanggang lupa lang ito, hindi papasok sa langit yan. Kaya, itong magandang good news. Ano pa? Sabi doon, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Tapos sa 1 Thessalonians, chapter 4, yun, ito, detalyado ito ni Apostol Pablo. Itong good news, at dami rin bad news sa mundong ito nakaka-discourage. Pero itong good news na ito nagbibigay sa atin ng dahilan para ma-fix po yung puso natin sa Diyos. Tingnan natin, chapter 4, verse 16. Ano po sabi dito? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead and Christ shall rise first. Yung mga nakay Kristong namatay, sila yung unang mabubuhay. Ano na may namatay dito. So makikita mo, nabubuhay sila. Huwag lang kayo tumakbo. Pastor! Takbo! So ano pang sunod? Verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up. Ang galing, no? Parang caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, may parating tayong date, mga kapatid. Malaking date. Special date. Nakaraas ba kayo mag-date, mga kapatid? Yung halimbawa, nag-date kayo 1 month before, plano, 1 year before, o kaya 10 years after, nagplano kayo. Yun, hindi na tuloy. Pero ito, mga kapatid, napakalaking event ito na inimit natin ang Panginoong Jesucristo personally. Yun, ang sabi doon sa 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So ang Panginoon hindi bababa sa lupa. Saan natin inimit ang Panginoon, mga kapatid? In the clouds. Tapos pag nandun na tayo sa clouds, ano mangyayari? Sabi doon, to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Ito yung good news. Na kapag dumating ang Panginoon, mapapasa Panginoon na tayo, magpasawalang hanggan. Wala nang balikan. Gusto mo bang bumalik, Sister Perla, dito sa lupa kung nasa langit na? Hindi na! Ang hirap buhay kaya dito. Pero, di ba nakaka-encourage yung mga kapatid? Kahit maraming discouragement, trials, marami natin na nararanasan dito sa mundo, pero mayroong pag-asa ibinibigay ang Diyos na doon sa kabilang buhay, tapos na lahat ng ating paghihirap dito sa mundo, dahil paghihirap natin. Pero ano yung sabi doon?
mapapasa Panginoon tayo, magpasawalang hanggan. So, tingnan po natin, ano yung involved doon sa nakapix ang ating puso sa Diyos? Ano po yung involved? Number one, kapag ikaw ay nakapix ang puso mo sa Diyos, ang nangyayari, you are trusting God. Nagtitiwala ka sa Kanya. Kapag may tiwala ka, halimbawa may problema ka, sasabihin mo sa Diyos, Lord, ito yung problema ko. Kapag ibigay mo na sa Diyos, wala ka ng problema, di ba? Halimbawa ngayon, may problema kayo. Mamaya, Lord, ibigay yung problema ko sa iyo. Pero paglabas mo, Lord, babawiin ko ha. Pagdating mo sa bahay, iiyak-iyak ka pa rin, Lord. Sabi ko, bro, kala mo ibinigay mo na nga sa Diyos, tapos pag-uwi mo, may problema ka pa rin. Nasaan yung tiwala natin sa Diyos, mga kapatid? Kapag may tiwala tayo sa Diyos, lahat ng problema, lahat ng alalahanin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Bakit ito? 1 Peter chapter 5 verse 7. Anong sabi doon? Casting all your cares upon Him. Lahat daw ng kabalisaan natin, ipagkatiwala sa Kanya. Hindi sa tao ha. Kasi kapag sa tao mo pinagkatiwala, i-chismis ka niyan. Pero ang Diyos, siya lang nakakaalam ng problema mo, hindi chismoso si Lord. Siya lang talaga nakakaalam. Sabi doon, trusting God. Pangalawa, seeking God. Yun. Hindi ka lang nagtitiwala, kundi inuuna mo ang Panginoon. Ano sabi doon sa Matthew 6:33? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Diyos sa oras mo. Yun. Baka may nakakasagabal na oras sa iyo. Oras na ng panalangin. Manunood ka pa ng ng mga drama. Yun. Kaya ang buhay mo napaka-drama. Magbabasa ka lang ng Bible, ang dami pang nakakahadlang. So maglalagay tayo ng schedule. Ano, pagkagising, ano bang ginagawa niyo pagkagising? Yun. Ako pagkagising, siyempre mag-pray. Pangalawa, Bible reading. Yun. Pangatlo, siyempre yung mga gawain na. Walis sa labas, walis sa loob, magsasaing, yun na. Activity mo na yun. Pero dapat unahin mo muna yung para sa Panginoon, nanalangin, nagbabasa. At pag yun ang ginawa natin, napakaaliwalas ang buhay mo. Kasi inuna mo nga ang Diyos sa ating oras. Ano pa? Talent, testimony, treasure. So, hindi na natin pwedeng hindi na natin palalawakin. Inuulit-ulit lang natin yan. Pero, yun ang gusto ng Diyos. Seeking God, unahin natin siya sa ating mga buhay. Pangatlo, loving God with all our heart, soul, mind, and strength. Mababasa natin yan, mga kapatid. Matthew chapter 22, verse 37. Gusto ng Diyos the best na pagmamahal with all our heart, with all our soul, and with all our strength. 22, verse 37. Tingnan natin yung ating mga Bible, mga kapatid. Sabi po dito, 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord. Yung sino ang mamahalin? Ang Diyos. The Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Yung buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, number one si Lord. Yung asawa mo, anak mo, secondary na lang yan, mga kapatid. Pero ang Diyos talaga ang dapat first love natin. Kaya diba sa Book of Revelation, memory verse din ito ng mga young people eh. Sino nakakasolo? Revelation 2:4. Sige nga. Small talaga. Revelation 2:4. Sa ulo po ito mismo. Malakas, brothers mo dito. Ikaw na ngayon ang aking walking Bible. Revelation 2:4. Sige, malakas. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Oh, gala mo yun, oh! Okay na mo, siya ang aking walking Bible. Hindi na ako magbubuklad sa sunod, pamemorize ko na lang sa kanila. Okay, tama, sabi doon, nevertheless, I have somewhat against thee. Ang tinutukoy mong di doon, yung mga iglesia sa Episo. Ano yung sinabi ni Jando, ng Panginoon? Ako ay may laban sa kanila. Sapagkat, they have lived thy first love. Nawala na po yung first love nila sa Diyos. Yun. Kaya,
kung ang panawagan, ito po yun, balikan po natin. Bago tayo magtapos, yun, marapit po tayo magtapos. Revelation chapter 2 verse 4. Maganda po yung verse na yun. Sabi doon, nevertheless, I am somewhat against thee because thou hast left thy first love. So, first love. Ang first love, binibigay ho sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa material. Maaaring mahal natin ang asawa, magulang, anak. Secondary lang po sila. Pero yung first love talaga na agape, sacrifice, ibinibigay mo sa Diyos. Pero pag hindi natin ginawa yun, anong sabi ng Panginoon? Remember therefore, from whence thou art fallen and repent. Yun. Pag hindi mo na nagawa itong pagmamahal sa Diyos, ang panawagan ng Diyos sa atin, repent. Yun. And do the first work. Bumalik ka dun sa dati. Unahin mo ang Diyos. Yung love mo, ibigay ang the best sa Diyos. Tapos sabi niya, and repent and do the first work or else, yun, ito po, ang danger. Ito yung warning. Kapag hindi mo ginawa yun, hindi natin ginawa, anong sabi ng Panginoon? I will come unto thee quickly. Babalik ako sa iyo. Pupunta ako sa iyo madali. Pero mo, pupuntang madali. Anong gagawin? And will remove thy candlestick out of his place except you repent. Ito po, warning po talaga eh. Na kapag hindi daw nagsisi at hindi na ibalik yung first love natin sa Diyos, anong gagawin? Will remove, tatanggalin, aalisin yung candlestick. Ano yung candlestick? Yung church. Kaya mamalayan mo na lang, isang araw wala ka na dito. Tapos pagbibintangan mo, alam pa yung kawalang umalis dyan, dahil kay sister. Tisot-tisot ako sa kanya. Napaka-chismosa kasi. Pinagbintangan mo ba yung tao? Tisot ako kay pastor. Kasi pag nagpipreach, nakatingin sa akin. Hindi naman ganon. Dahil tinitingnan ko, kaya lang nagkataong sa'yo nang patingin, kaya parang ikaw. Pero ang totoo nun, walang personalan ko dito, mga kapatid. Alam naman, pag nag-preach ako mga kapatid, magsisi na kayo. Para walang material, walang gano'n mga kapatid. Kaya may preaching, ano ang purpose ng preaching? Ito po yun, no? 2 Timothy chapter 4. Kaya may preaching, ang purpose, para maituwid po tayo sa mga mali at pagmamahal po yun ng Diyos sa atin. Tignan natin, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo? Praise the word, being stand in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Yun ang sinasabi ng Bible na wala kang nakatingin sa akin si Brother Gina. Kaya medyo dahan-dahan ako sa pag-preach. Ang laki pa naman ang poker niyan. Nagbibigay yan weekly, mga 40,000. Ako medyo, Brother JR, glory to God, or glory to God na lang. Dito hindi ganun mga kapatid. Kahit pa ikaw po yung pinakamalaki magbigay, tatamaan ka kapag may ginagawa kang mali. Hindi mo tayo magsisino na po. Sister Chris, ano yan, pag nagbigay 100,000 a week. Ako, medyo daan-daan lang. Yung hindi siya masasaktan ba? Ganun mo sa mga ibang religion. Dito, hindi yung ganon. Kapag nasaktan po tayo sa pangangaral, ibig sabihin, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Gusto ko ng Diyos na baguhin po natin yung attitude sa Kanya. Dahil siya po yung Diyos natin. Kaya kung babalikan po natin yung ating teksto ngayon, yung ating pamagat ng ating topic, is your heart fixed on God? Nakapix po na po ba yan, mga kapatid, yung puso sa Diyos? O nawala na sa fix? Di ba pag ang isang, ano bang example ng nakapix? Ano, yung poste, nakapix yan. Subukan mong alisin yung poste yan, baka magbubuho yan. Di ba? Yung bubong, nakapix po yan Subukan natin tanggalin yung bubong. Di wala tayong bubong. So lahat, yung ulo natin, nakapix po yan pastor, gusto ko yung mukha ko nasa likod. Binaglalakad ka, ganun Ito, fix na talaga yun yan. O
Oh, yung dalawang kamay, fix po yan. Eh, pastor, gusto ko walang kamay. Eh, walang problema, may po dyan. Lahat ng fix, pag binago mo, hindi maganda. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, dapat fix talaga tayo yung puso natin sa Diyos para hindi magka-problema. Mahaba pa po yan, pero hanggang doon lamang po para may mga continuation pa, ilang page pa po ito eh. So may part 2 pa po ito. Siyempre, gusto pa ba nyo mga 2 oras? Nakakiti kayo pero ang puso nyo toton. Sige po mga kapatid, so yun lang po mga kapatid sa umagang ito. At nakapambigay po sa atin ng encouragement na yung puso natin, nandyan po yung issue. Maaari ngayon, yung nakaraan, iba ang prioridad ng puso natin. Pero ngayon, nawa, iprioridad natin ang Diyos. Kasi wala naman tayong magagawa, sabi ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Ay, ang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, siya ang nagpokontrol ng lahat ng bagay eh. Yung mga isda, kontrolado niya. Mga ibon, kontrolado niya. Lahat ng mga hayop, kontrolado niya. Mamaya, sa utusan ng Diyos yung mga dragon o yung mga pusa, puntahan niyo si Sister Perla. Pwede utusan ng Diyos, di ba? Sa utusan ng Diyos ng lahat ng ano. So, yun po ang challenge po sa ating mga kapatid. Lahat po tayong mga mananampalataya, wala akong pwede natin ituro na siya may mali, siya may mali. Lahat po tayo. Kahit ako, marami akong pagkukulang sa Diyos. Kaya ngayon ang pinapipray ko ron, ano po bang kailangan kong gawin, yung kailangan pa bang ayusin sa iglesia. So, siyempre po, ang malaking responsibilidad sa amin, mga pastor, hindi lang yung sarili, hindi lang pamilya. Lahat po ng member ng church ay obligasyon po ng pastor. Naalala ko yung post ni Sister Perla, yung tungkol sa pastor, nakakaiyak eh. Nakakaiyak po talaga. Lalo ng mga kapatiran ay nakakita ng mga pastor, pero inside personally, ang dami pong dinadalang problema ng pastor. Eh kami naman, pag may problema, dumating sa amin, bigay sa Diyos. Kasi kung di namin binigay, matagal na kami patay mga kapatid. Tagal na kami nagkasakit. Pero biyaya ng Diyos na kapag kami may problema, ina-apply namin yung 1 John 5:7. Ano yung 1 Peter? Ano sabi doon? Casting all your cares upon Him. Tapos sa Matthew chapter 11 verse 28, ano sabi ng Panginoon? Come unto me, all you that weary and heavy laden, and I will give you rest. Wala namang kapahingaan kung hindi mo ibibigay sa Diyos eh. Kapag isusuluhin mo ang problema, lalong-lala ang problema. At kapag malala na, maapektuhan ng nakapaligid sa iyo. At para lang, makikita mo na lang, distraction na ang resulta. Kaya encourage ko sa inyo mga kapatid, kapag may problema, huwag mong tatagaling sa sarili mo. Wala kang magagawa dyan. Magre-resulta lang yan ng conclusion, ng distraction, at isang araw masasabi mo, nawa, sana, hindi ako humiwalay sa Diyos. Kasi, pwede naman ngayong gawin eh. Huwag tayong humiwalay sa gawain ng Diyos. Dahil yan ay magresulta ng hindi maganda sa buhay natin. So tayo tumayo, kapatid, at tayo po'y manalangin at magkapanalangin ko. Brother Jan, pwede ka magpapakita. Okay, tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito sa iyong mabudihan, sa iyong biyaya. Salamat po din sa mga aral mo na aming napakinggan. Nagbigay po sa amin ng encouragement. Nawa po ito'y maging hapon sa amin na ang aming mga puso ay maging fix sa iyo, Lord. Hindi mo maagaw ng mga material, hindi maagaw ng mga tao, kundi nawa, mai-focus namin ang aming mga puso sa iyo na maglingkod sa anuman ang mga discouragement na aming naranasan. Salamat po God at po ito'y dadalangin namin sa pangalan ni Jesus.